mula sa Central Temple of Jesus Christ, District 23, Davao City. So, mag-share lang din po ako ng kaunti sa akin, unawaan. Pero marami na po na-share kanina mula sa mga naunang nag-ebanghelyo. Marami na akong natutunan at nabusog na rin ako. So, a little bit isa-summarize ko na, nagpansin ako sa a little bit isa-summarize ko lang po yung naunawaan ko mula sa parlante sa medium ko. Meron po silang isang word na umuulit-ulit po sa akin, sa puso ko, which is yung word na sundalo. So, sundalo, pag nung nakikinig po ako and tinatry ko po i-analyze, yung sundalo po, ang pagiging sundalo sa Ama, yun po yung identity po ng faith natin, based po sa pagkakaintindi ko. Yung pananampalataya po natin is equivalent to our identity. Kasi habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi naman pwede na nabubuhay ka lang para sa wala or walang purpose, walang meaning. So kailangan may reason, may purpose behind it. So kanina, tinanong tayo, parang may question na parang sabi na usisain ang sa inyong mga sarili kung karapat-dapat ba kayo sa pag-ibig, sa biyaya, and sa buhay na walang hanggan. Which is yun yung promise ni Lord ng hope, ng eternal life. Kanina na isabi rin ng mula sa medium na ang pagiging sundalo ay may tatlong katangian. First is kalinisan ng puso at isipan. Second, kababaang loob or pagpapakakumbaba. And third is yung taus-pusong pag-ibig natin or yung sincerity natin sa ating pagpapatuloy or sa ating mga ginagawa. So yung kalinisan po ng ating puso, which is yung cleanliness, kung totoo ba yung intentions mo, totoo ba yung reason kung bakit mo ito ginagawa, meron ka ba? Kasi kung sundalo ka, di ba, dapat tapat ka sa sarili mong country, hindi naman pwede na spy ka or something else. Dapat doon ka lang sa sarili mong country. And second is, may kababaang loob or may pagpapakakumbaba. Yun yung pag-surrender natin sa Panginoon. Sa lahat ng challenges natin and sa lahat ng victories natin, kaya natin i-surrender sa Panginoon. And third is, parang yung sa pagpapakumbaba, yun yung parang tinatanggal mo na yung sarili mo. Naniniwala ka na lahat ng nangyayari sa buhay mo, it's because of God and for God. Hindi ka na, kapag kunyari, may na-achieve ka, hindi mo na ibibigay yung credit sa sarili mo. Parang, Lord, thank you, nangyari ito dahil sa iyo. And kapag nahihirapan ka, Lord, hindi ko to kaya gawin mag-isa, ikaw lang ang kayang gumawa nito para sa akin. And lastly is yung pag-ibig, taos-pusong pag-ibig or sincerity. Yung willingness natin na magpatuloy, connect ko din sa sinabi ng parlante kanina na and na-mention din ni Kuya Fran na pagpapatuloy ng ating pananampalataya ng may katatagan. Yun din yung isa sa tumatak sa akin na hindi enough na gumagawa ka lang ng mabuti. Kailangan mas padamihin mo pa yung mga nagagawa mo, mas ipag-grow mo pa yung kung ano yung tinanim, inilagay sa'yo ng Panginoon. Huwag pumili ng mga tungkulin, pero instead, accept mo kung ano yung binigay sa'yo and magpatuloy ka ng may katatagan or may strength or yung firmness. Tapos, so, ayun, gusto ko lang din mag-share kasi isa po sa mga spiritual gifts na ibigay din po sa akin mula sa center namin is yung pagsusulat ng mga songs, pag-accept ng pag-receive ng messages, ng lyrics, ng words mula sa Panginoon and sa pag-interpret nito and pag-share nito sa ibang tao. So, noong 2021 po ata ako nag-start, so naaalala ko, and patuloy na din po akong nag-share ng mga kanta, ng mga awitin sa iba't ibang parts na din po ng Philippines and ng mundo. Thankful din po ako kasi isa din po to sa naging way ko para mas patatagin pa yung pananampalataya ko bilang sundalo ng Panginoon. Na huwag niyong piliin yung kaganapan na gusto niyong gawin. Rather, gampanan mo lahat ng dapat mong gampanan. So, hindi ko po alam kung ano to siya, but i-connect ko na lang dun sa sinabi ni Kuya. Kasi sa lahat po ng sobrang daming patotoo, pagbati, inapay at tubig na binigay sa atin ng banal na espiritu, dito po ako na-attract sa John 9. Tapos, nung binabasa ko po siya ng mabilisan habang nagsasalita si Kuya,
na-drawn po ako dun sa verse 4. Kasi di ba ito nga yung paulo niya dito, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Tapos merong nagtanong kung, so kaninong kasalanan, bakit siya nabulag? Sa kanya ba o sa magulang niya? Tapos sinagot ni Jesus na ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. And sinundan po yun ng verse 4, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So ang dumating po sa akin ito is in connection dun sa sinabi ni Kuya na sometimes, di ba, marami tayong struggles. And then, ako personally bilang isang kabataan na marami pang dapat matutunan, I tend to ask God a lot of questions like, Lord, nga nung ako man? Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito? Lord, anong gawin ko? Lord, ano bang kasalanan ko sa aking past life? Bakit ganitong pinagdadaanan ko ngayon? So parang dito pinapakita na hindi naman siguro necessarily naging makasalanan ka, siguro sa pagkabata mo, siguro ngayon. It's just that God has already written your life. He has a plan for you, and all you have to do is accept the fact na kahit pa sa tingin mo, madilim. Kahit pa sa tingin mo, most of the time nag-iisa ka, kailangan mong hanapin sa puso mo yung matagal niya nang itinanim sa'yo bago ka pinadala sa mundong ito, na andyan siya, palagi mong kasama, and siya yung nagsisilbing ilaw mo. So, yun lamang po. And pambawi po dun sa sinabi ng ating banal na spirito kanina, kasi di ba sinabihan niya ako na huwag mong itatago. In all honesty, pag sabi po kasi ng vidente, hindi po kasi ako vidente, hindi pa po ako naklabe, pero nakakakita po ako from time to time. So, nung sinabing vidente, hindi po ako nagsalita kasi sa nakasanayan ko since childhood, kapag nagvidente po, tatayo yan, and may sasabihin, then may patotoo na kasunod. Pero to share kung ano man po yung nakita ko kanina, hindi ko po kasi alam na significant pa rin siya. Kasi simula pa lang nung nagbibiyahe na kami, umiinit na yung likod ko. Tapos kanina nung nagharana kami dyan sa harapan, nung nag-decide ako na i-enjoy ko lang yung kanta, narinig ko na po na may sumasabay sa amin. Tapos pagbukas po ng door, pagpasok namin dito, maaliwalas po dito lahat. Maaliwalas siya. Tapos nung naupo na kami ni Ading Pat dyan, dito, parang may electric cloud dito po. Pero parang mild lang siya. Nung umupo na po yung mga instrumento natin dito, mas lalo pong naging foggy yung white dito. And then habang nagagalaw-galaw tayo dito, eto po, mas naging foggy pa dito na part. And then, habang kumakanta tayo, from time to time, merong nagasabay. So, kaya kung na-notice nyo po siguro, nag-enjoy lang tayo kasi siguro, spiritually, subconsciously, naririnig din ng bawat isa. So, yun po yung nakita ko kanina, and sana po meron. Ng medicine, then law, he's been with us sa Pancol. Kaya sabi namin kay Mami and Daddy, sama din kayo. Sama si Daddy at si Mami. No? Mami Francisca, then si Daddy, Crisanto, also here. Mimi also is one of the students way back nung haba estudyante siya. Kasama kayo nila Arvin, di ba? Mga Marcos. Also, Marcos kasi, parang family relative. No? So, one of our own as well. Now, si Iyo, also from District 25. Pero, she's been with us mga 2 years na. 2021 po. Oh, May 3. 3 years na. No, since nag-work siya. So, pero inaano lang kasi sa amin sa District 23, pag magsimba kayo, wait lang. Pag magsimba, we welcome, no? No? Kasi part of the family ng PJC. Si Nomer, si Kuya, tawag ni Iyo. Alam ko kung Kuya talaga. Is also from District 23, Ubog ni Ayat naman. No? Pagtago. Sino pang hindi natawag ko? Natawag ko na. Natawag na lahat. Oo, everyone. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyong masayang pagtanggap sa amin. No, ako po pala ay si Rose Caliao. Kilala ko lahat ako, hindi na pakilala. Ha? Yan na ba? Sorry, senior moments sa Temple of Jesus Christ talaga. So, ngayon, actually, I've been, kasi walang tumatanggap,
I've been the president of Temple of Jesus Christ na so, ewan ko paano ito na spearhead, itong magala lang siguro kami magkapatid ni Eileen. Way back, no, na kami pa lang ay namamasyal, even with mommy. We were inspired. Na-inspire kami sa inyo, no, na despite sa layo, no, ng pinuntahan nyo, no, na iniwan nyo ang ating bansa, iniwan yung pamilya, yung work, no. Pero, yung makita ko yung sigla, no, lalo nung nakapunta kami sa Hong Kong, sa Singapore, isa ang nakita ko. Di ba, under the bridge, even very small room, but they still continue. You know, you inspire us. Napakalaking inspirasyon yan para sa amin na makikita. Sabi ko nga sa mga bata, tayo nagsisentro tayo, meron tayong simbahan, andyan tayo. So yung iba natin mga kapatid, they find little spaces para lang makita-kita, para makapagsampo, para makapagsamba sa Diyos. At tama, sabi ni Nini, you are blessed kasi nabubuo na ng marami ng mga sentro na nagsishelter sa mga OFW. So you are so blessed and so inspiring ang inaano. Kaya parang napag-ano din namin sa mga bata, bakit nyo itong makita mga anak, yung kanilang kasigasigan despite for everything. So, kung yung isipin na we came here to be inspired as well. Kaya gusto din namin ito yung marinig. No? At sa lesson naman, actually, yun na nila, pag si Francis mauna, sabi nila, wala na, ubos na. Pero kasi sa amin nasanay kami, sa TJC, minsan, 2 lesson, pero buong chapter yan. So kahit mauna si Francis, minsan na pa rin na, okay lang, may mapupulot ka na. Dito, iilan, no? Iilan na, so, ano pa ang pasabihin natin? Yung sabi na ni Kuya Doc, na Pero, for me, sa lesson natin dito, isa lang nakita ko. Sa Lucas ba? Ang isa, basta, in both chapters, it talks about mistakes and sin. Diba? Which is, yan ang common denominator natin, mga tao. Tayo lahat ay nagkakasala. Pag nagkakasala tayo, our first, ang una natin nagiging is, takot ka, guilty ka, lumapit. No? So, dalawang points yan. So, pag tayo ang nagkamali, mahiya tayo, hindi na tayo lalapit. Lugmok na tayo, hindi na tayo lalabas, hindi na tayo, titigil na tayo, kasi nagkamali tayo. Pero on the other hand, yung hindi nagkamali, siya naman yung pointing finger, parang maestrado na, or parang on the legal side, makasalanan ka. So minsan, andyan niya, dalawang klaseng tao, pero at the same time, at one point in our life, we can be both. Minsan nagkakasala tayo. Kaya, nagsisisi tayo o mahiya tayo, nalulugmok tayo. Hindi na tayo lumalabas o hindi na tayo tumatawag kasi nahiya tayo. At some point, tayo naman ang nagawaan ng pagkakamali, so we are angry. So we try na, may kasalanan ka sa akin, mali ka. We point the finger. Naging mapagmataas tayo. To the point na, we want that person to be down. Hanapan talaga, kagaya doon sa ni Festus, hanapan ng butas, hanapan kung saan nagkamali. No? So yan, pareho yan, ugali natin mga tao. Which the Lord wants us. Parang sinabi nga, tama yung sinabi yung bulag, sabi niya, ay, wala na akong pakialam kung may kasalanan ba o hindi. Basta importante, dati bulag ako. Ngayon, nakakakita na ako. Yun sana ang sa atin, yun ang pinapamulat sa atin ng Diyos. Kasi sabi niya, in-erase ko na, tinanggal ko na, pinatawad ko na tayo. Now, if you feel na nagkasala ka,
maganda yung sinabi nag-advise kay Pat. I will borrow that word from Kuya Emerson. Yung sinabi na, tingnan mo dito sa Bible, lahat ng mga tao nandiyo dito, lahat ng mga tinawag ng Diyos, lahat makasalanan. Walang perfecto. The same way na lahat tayo makasalanan. Walang perfecto. But the Lord said, come. No, sa Isaiah sabi niya, though your sins be as scarlet, red as scarlet, no? Come to me, and they shall be white as snow. Lumapit ka lang sa akin. Kaya ko yan, linisin. No? So yun ang ano sa atin na, lumapit tayo, huwag tayo makalimot na meron tayong Diyos. Humingi lang tayo ng tawad. And then, for the accusers, no? Yung feeling mo na ikaw ang nadehado. Ano din sa atin, no? Na, meron ako nabasa noon, hindi ko lang makita mo sa akin. Pero, meron pala yung ruling noon, kung natandaan mo noong unang panahon. Pag sila, sino ba yun? Sila Alexander the Great. Yung, di ba noon, ang pag-conquer ng mga countries ng sa ibang lugar, pag-conquer nila, nakukuha nila yung parang sinasakop nila. So every time they come home sa, what we call this, they come home, although malayo ito, pero it talks about humility. Every time they come home sa kanilang syudad, binibigyan niya sila ng parade para to show their achievement, greatness. Kaya ginaparade daw talaga yan sila. Pero behind that captain, meron daw yung isang tao na kapag nagkakaway siya, na sinasabi na, sabi ng mga tao, you are great, meron daw yung bumubulong dito. Huwag kang makalimot, tao ka lang. Huwag kang makalimot, tao ka lang. Parang doon, para hindi ka, isa daw yan sa ginagawa noon. Para hindi daw makalimot yung conqueror, be it Alexander the Great or sino man yung mga ng panahon na iyon. Maraming bumubulong. So parang ganun din yun sa atin, ang mga banal na spirito, laging gumagabay sa atin, bumubulong sa atin. No matter what, you feel you are great kasi nagkamali din. Or sabihin ng Diyos, ang banal na spirito, laging bumubulong sa atin. Pakinggan natin na tayo din ang nagkakasala. Lahat tayo pinapatawad ng Diyos. Kaya natuto din tayo ng patawad. Dahil nakakatakot na sabihin ng Diyos na pinatawad kita. Bakit hindi mo pinatawad ng kapwa? Diba? So, yun na doon, the humility and the love for God na pagsikapan natin isa buhay. Yung mga natutunan natin. Lumapit tayo sa Panginoon Diyos with humility dahil alam natin makasalanan tayo. And we also come to the Lord with humility for all the achievements. Lahat pagpapakumbaba na may pag-ibig. Whether you are up or you are down or up, laging may pagpapakumbaba. Tama ba yung sinabi ko? Up. Tama. Dalawa lang yun, okay lang. Tama. Up and down lang So naman yun. you get the point, okay? Yun So, ang dyan is, we do not forget that God is the supreme. Diba? Siya ang divine, nanggagaling lahat sa Kanya. So we bow to Him. Yun ang sinasabi. Sa 1 Peter 5, we humble ourselves to God. Casting all our cares unto Him. Yun ang pagsalamat. Natin si Espiritu Santo sa napakapalad, napakabanal, napakasagrado at mabiyayang araw na ito. Sa bumubuo ng Sentro Pagariante Diyos, Hermana, ikaw ang hudyat na pupunta ko dito. Kasi ang pangalan mo, Elizabeth Mangan. Mangan. Ayan. Ayan. Mahilig ako sa pagkain eh. Sentro Pagariante Diyos. Bagay naman, kaharian ng Diyos at ang Temple of Jesus Christ is now Temple of Jesus Christ, the living God. But I do not represent Temple of the
Temple of Jesus Christ only. I represent everyone. I represent the air and the water. Kilo lang po, binibidyo niyo pa. Ako sabihin naman, ano ba yan si DJ na yan? Mga kwentang pinagsasabi. Ang galing-galing magsalita. Umuna amin. Ayan. Wala akong alam na Ilocano masyado. Yan na yun. Yan na yung best na Ilocano ko. June and July ay reserved talaga as vacation months namin family. Kasi sila lahat, yung mga kasama namin bata, they already young professionals. Siya na lang ang medyo in school, yung aming baby girl, na hindi na baby. She's in school, so very nailiw ako sa kanya. Pag nasa school siya, nasa Davao kami, nasa Maynila siya. So sabi ko, anak, June and July, you have to reserve for me and daddy and for our family. So the original plan was really just to go to Japan. Kasi tagal na namin, natigil lahat po ng aming mga bakasyon, biyahe during the pandemic. Only recently that we should, yung pasyal-pasyal lang na family. And last January, nagkaroon po ng travel sale. Yan, travel sale. Imbis na Philippine Airlines na Davao, Manila, Tokyo, Sapporo. We have to go to Sapporo. Kasi gusto ko makakita ng mga lavender fields at mga bulaklak. Pagdating namin doon, puro manhayop ang meron. Mga panda bear, walang bulaklak. Ay, hindi bear lang. Bear. Bear. Pumali ang talon. So, January yun, nabook namin. I found out, instead of going via Tokyo or Osaka, it is much cheaper to go via Taipei. Thanks, compliments ng EVA Air. No? So sabi ko, via Taipei pala. Sabi ko, sige. Kaya napaisip ako sa kanya, ano kaya kung bumaba na lang tayo saglit ng Taiwan, Taipei, bago umuwi-balik ng Maynila at ng Davao. So, yung original ticket na plano ko na via Tokyo, hindi na via Taipei. So, sa hindi inaasahan at hindi pinanong pangyayari ay naririto po kami, via Taipei, Terminal 2, Taoyuan Airport. So, greetings from the motherland. Joy and we big love. Yan po ang nangyari. So, kind of na-divert po ito. At noong February, when we were there in Kutkut, Tarlac, during our founding anniversary, ako ay kakalibit-kalibitan kami ni Pangulo Ken. Kasi sabi, we were in Singapore last October for the celebration of their 9th anniversary. I am personally we're good friends with Lomer and with Chad. So I received personal invitation to guest speak kasama si kapatid din na Edwin Mingala. So official yun. So na-bypass ko ang ating pamunuan dahil umuo ako ng diretsyo. Kaya Lomer, yun pala. Dapat pala nagpaalam pa rin ako sa ating mga national na punta direktiba. Kaya sabi ni Pangulo, ikaw punta-punta ka ng Singapore, hindi ka man nagpaalam sa akin. Sorry Pangulo. O ngayon, magpapaalam na ako. Pupunta kami ng Taiwan. Saan mo ko ipapadala? May dalawa doon na chapter. Sabi niya, doon kayo pupunta sa Sentro Pagarian. So it is by the blessing and the directions of our President, Kennedy Aquino, he sends his love, that I am here with you. Sabi ko, sige. Tapos mamaya, humabol siya ng chat. Kung may oras ka pa, pumunta ka na rin doon sa Silaw. Sabi ko, sobra ka naman, wala na kaming oras na mamasyal. Lahat na lang pala, papapuntahan mo sa amin. So maybe another time. And I did not know na anniversary mo pala sa June 13. Hindi mo kayo nagsabi sa akin. Hindi man na kasi nabihan ng Holy Spirit na mali ang date ng ticket mo. Yan. So nag-arrange na ako ng itinerary namin. So it was originally my love Kuya Rod and my baby girl, our baby girl love din si Ali. Check out our YouTube account. Yes. So, hear your single. We will release more and upload more in the coming days. So, originally yan. But
I said, in-invite ko rin sila ate, baka gusto niyo mag-Japan. Hindi nga niya alam saan sila pupunta. Basta sabi niya lang, sige, sasama kami, hindi niya alam. Basta sumama lang siya. Nagbigay ng pambayad. Basta sumama lang, hindi niya alam anong sasapitin nila. At ito mga batang ito, mga inaanak ko daw sila at hindi ko sure eh. Kasi tawag akong ate, tita, alanganin na edad, 50 na ako, 30 lang sila. Ko ayaw nila magtumanda. Ako, mas lalo namang ako ayaw. Tumanda, paano na yan? But they are part of the family. Kinupkop, inampon, kasama pa yung distant relative. And so, for a mixture of Davao City, Davao del Norte, from District 23, and sa North Cotabato, Sultan Kudarat, so on and so forth, on District 25. Love intertwined, no? So, we are here with you sa hindi inaasahan at hindi ko masyadong pinlano, but all signs headed towards the green light. God gave us the green light, God gave me the green light. Actually, marami nang binigay si Lord sa akin. Kumbaga ba, puno na, napuno. Pero, ewan ko bakit, sige pa bigay si Lord ba, kung ano-ano. Kaya, siguro marami pa akong gawain. Marami, hindi man naman sabing pagkukulang, pero lagi kasi sa Biblia, na yun ang pay, na yun ang pay. Kung anong binibigay mo, dagdagan mo anak, dagdagan mo pa, nagdagdagan mo pa. Oo, na yun ang pay. So walang katapusan, kasi nga sabi, tinimbang ka at kulang, forever kulang tayo, kaya forever, dagdag naman tayo ng dagdag naman. Kaya dadagdagan ko pahan siguro ang aking timbang. Yan, tinitimbang niya yung timbang ko. So, ganyan lang po ang buhay natin, and I am very happy to discover and meet you. Siguro I met you before. Have we met before? In this life, in the past? Yes, in the many lives. No, but this is, today is destiny. Today is part of God's plan. Kahit hindi ko alam anong naging nangyayari, basta ganyan. Hindi ako unconscious conscious ako. Baka sabihin niyo kasi naman ako ano pinagsasabi, hindi naman maalala. So this is all God, part of God's plan. In the many years, sabi ko, Lord, gusto ko talaga mag-travel to see the world. But God made it a point na maging worthy at makabuluhan yung mga biyahe. Like in Hong Kong, I saw na ang hirap pala magsimba sa park. Sa ilalim ng malaking tulay. Ang hirap pala. Noon sa Dubai naman, ang hirap pala na doon sa liblib na apartment na kwarto. Kasi bawal. Tatago nila. Nung Abu Dhabi, ilang taon na nag-invite sila, hermana. Hindi ko pa napuntahan, so dapat puntahan natin ngayon. Busy na naman. September ngayon, anniversary nila. But Davao will be hosting, District 23 will be hosting the meeting, National Board meeting this month of September. So hindi na naman, baka next year na naman. In US and in Canada, pinakamalapit na sentro, mapuntahan mo. 3 hours, 6 hours, 8 hours, 14 hours. Punta ka lang sa sentro, kaon mo lahat sa loob ng sasakyan mo. Para lang makapag-gimong, makasasara, tama ba yan? Makita mo yung mga kasama mo, kapatid mo sa lunduyan. So, grabe pala itong mga sinasapit ng ating mga kapatid. I'm sure there are many other mga devoted and faithful na spiritista na kung saan nakarating at hindi nga sila naka-organize. We're not even organized, so you're very blessed to be organized, no? Amana, power. Tuloy, kaya mangaw-awis at kulita. Yan. Ako ang nag-request na ng mga bata. Marami ako malaking request sa kanila. Parang plaka lang ba? Pakitugtog yung gano'n. Maghulog lang ako ng piso. Andan na yan sila. Maghulog ako ng piso. Andan na yan sila. Jukebox sa UECFI version. No, pero ganyan naman talaga. So, all I want to do and all I want to happen is really, I'm not sure. Hindi ko sure. Pero ito lahat, kaloob at plano ng Diyos to make me happy, to make us happy, and to make you happy. And most importantly, to give glory and to make happy ang ating Panginoong Ama. So, sa araw na ito ay tayo nagkaisa, nagdiriwang, at kami nakikigulo
sa inyong mapayapang mapayapang na serbisyo. Tingnan nyo, di nyo akalain ang laki pala ng inyong sentro. Pwede na siguro pwede dito mag-anniversary, joke lang. So, hindi nyo alam, Tubig ng Buhay was just like this, 2017. Smaller. Much smaller pa. So, now, malaki na sila. And then, itapon na sa next assignment, sila Marcy Chad, on to the Tubig ng Buhay Canada. No? So on and so forth. So, we don't know, but we just have to commit everything, entrust everything, and trust that the plans of the Lord will work out for each and every one of us. Because He made us specially, lahat may plan ng Panginoon mula sa malalaki hanggang sa maliliit na bagay. Lahat ibibigay ng Panginoon, basta lang huwag makasakit sa ating kapwa. Wala tayong masasaktan. Lahat ibibigay. Wala tayong masasaktan. And before I end, I just want to say na kaya siguro ito na na-mention kanina sa Parlate. Maybe for me personally, I take it like pinibigay ito ni Lord sa akin, hinahayaan niya ito mangyari so that I could see the beauty ng buhay, I could see the beauty of people parang sa pamaraan ng mata ng Panginoon, no? To see life, to see people, to see everyone through the eyes of God and through the heart of the Lord. Kasi kung sa paningin mo lang, ay hindi, malabo yan. Lalabo yan. Sa mga feelings mo lang, malabo yan. But we are very much blessed tayo mga USFI, lalo na andyan na sa tuwina ang biyaya ng mga kabatlayaan. Because God will make us see through His eyes. God will make us see through His heart. Agyaman ako. So we thank you so much mga kaisunan. Salamat.